Today mga kagala, alam niyo ba kung saan kami nagpapadala ng mga balikbayan box sa Pilipinas? So guys, sa mga nagtatanong pala kung saan kami nagpapadala ng mga ipababox natin papuntang Pilipinas ay sa Poxta lang po. So ang charges nila ay 11 zloty per kilo. So ito is 20 kilo. So siguro nasa 200 zloty. So kakarga natin sa car, pero hindi ako magdadrive ng car kasi wala akong driver's license ngayon. So, international pa rin ang gamit ko kasi, pero bawal na kasi yung international dito. Kaya nakiusap ako sa friend ko, Kenyan, babae, na siya lang mag-drive sa akin papuntang Poxta. So, 2 box ang ipapadala natin. So, advantage din kasi kaya sinama ko siya, nakapagsalita siya ng Polish, ng direct. So, hindi kami mahirapan kasi mga matatanda rito, hindi siya masyadong nag-English sa lugar namin. So, karga natin guys. Ito na sakyan ko. So, bali 2 box to guys. So, mga 3 weeks ata o 4 weeks na sa Pilipinas na to. So, kukunin ko pa yung isang box doon. Sabahan niya ako guys. So, akitin natin yung isa pang box. Nasa second floor nga pala ang bahay namin. So, kukunin ko pa. So, ito yung mga sana ipapadala namin sa friend namin nung magbakasyon. Yung isang luggage binili ko sa kanya. Nakiusap kami na sa amin na lang isang luggage. Pero na-cancel yung flight niya. Kaya hindi niya na nadala at saka walang luggage yung nakuha niya flight ng pang huling book niya. Kaya hindi namin napadala. So kunin ko pa yung isa. So guys, ito yung aming second floor. So ito yung pangalawang box mga kagala. So makin mo, makakarating na ng Pilipinas to. Tayo hindi pa tayo nakarating ng Pilipinas. So kung tintiis pa, makakauwi rin tayo mga kagala, mga kapwa ko OFW. So sipag lang tayo para sa pamilya natin. Siguro sa 14 kilos lang to. So kung 11 per kilo, kunti lang ito, maliit lang babayaran natin. So medyo mura din naman kasi siya kumpara sa magpa-LBC kami, wala naman kami ilalagay na marami. Kaya ito na pili namin sa Poxta, pwede naman pala. So lapag ko muna mga kagala. Ay ko. Yan, ito na yung pangalawang box. So medyo bulky siya, mas sakyan ko. Madami kasing laman to guys. Yung mga pang-camping natin ay hindi natin nakapag-camping kasi hindi na rin nakagala. Kasi nga yung sa license yung problema natin. Wala na tayo yung medyo mahigpit na pag-drive para sa gumagamit ng international driver's license. Baka malakihan tayo ng multa, so sayang din yung pinaghirapan natin na doon lang mapunta. Kasi yung kaibigan ko ganun talaga, kaya ngayon di kami nagdadrive. So pag yung friend ko ngayon ang magdadrive na papunta sa akin sa Poxta. So maswerte lang siya, mayroon na siyang police driver's license, kaya nakikiusap na lang sa kanya na kung pwede maipad-drive kami hanggat di pa nakakuha ng driver's license. So day off niya naman ngayon, nagkataon. So salamat school Kenyan pala siya. So, mamaya tatanungin natin siya.
pag i-deliver lang namin to doon sa Puxta, so siguro mga 2 weeks to 3 weeks na sa Pilipinas na to. So, binalot ko rin siya mga kagala ng Klimpel. Just in case na umulan, hindi siya mapupunit yung karton. Nakaka-duct tape. So, simpleng balot lang kasi magagaan lang naman to. Hindi ko alam kung babalutin pa nila ulit to doon sa Puxta, pero okay na yan. Susulat nyo lang pala mga kagala kung ano yung mga laman sa loob. Okay guys, pasok na tayo sa Puxta. Yeah. No, I will take the... Kunin ka pa isa. Good day mga kagala. Alam nyo ba kung saan kami nagpapadala ng mga balikbayan box sa Pilipinas? So mayroon tayong option dito mga kagala na mas convenient, medyo tipid ng konti. Ito ay ang Puxta. Mas madali rin siya makakarating mga kagala. 3 weeks lang makakarating na. So bago natin pagpatuloy ang discussion dyan, is mangangalakal muna tayo. Yan natin ang suma 23 Swote and 50 gross. So lalabas dito yung resibo mga kagala. Yan. Ito, magagamit mo rin to kung saan mo designated area na saan. Halimbawa, example sa bidrong ka. So doon mo rin siya pwedeng. A few moments later. So, ayun na nga mga kagala. Dito na tayo sa ating bahay at dito ko na rin tatapusin ang ating vlog. So, patuloy lang natin yung pag-explain kung paano namin na ipadala yung box, balikbayan box sa Pilipinas. So, may mga tracking rig po dito. Pwede mo siyang i-track mga kagala kung saan na yung ating pinadalang box sa Pilipinas. So, bakit nga pala Puxta ang napili namin? Hindi katulad sa pwede naman kami magpadala sa malalaking carrier, tulad ng example yung LBC. So mas pinili na namin tong Puxta kasi mas feeling namin convenient siya at medyo mura siya kasi pumapatak lang siya mga kagala na 12 Swote per kilogram. So ang nagpadala kami ng mga 30 kilos, ang binayaran namin kasi 2 box siya mga kagala. 2 box siya. So ang binayaran namin is nasa 301 lang. So malaking box siya na nakikita nyo naman sa video kung gaano siya kalaki. So bahala na kung anong laman sa loob yun, pero i-declare nyo mga kagala kung ano yung mga laman doon. So binadala namin is clothes, spoon and fork kasi may silver yun mga kagala, joke lang. Kakaiba lang kasi yung mga spoon na yun kaya pinadala namin doon. So, i-declare nyo tapos lalagyan nyo ng price, pero pwede nyo i-declare na mababang price lang. So, gusto lang nilang malaman dito siguro mga kagala kung
ano yung laman. So, para siguro na rin sa insurance kung sakaling mawala, so maibabalik nila sa inyo kung ano yung mga bagay na nakalalagay doon. So, nagpadala rin kami ng mga chocolate, mga shoes, at mga bag. So, i-declare mo doon. Dapat pala nakasulat dito mga kagala is nakapulis kasi usually doon hindi sila marunong mag-English. So, tulad ng chocolate is nakalagay is tsokolada, cloth, sobranya, shoes, buti, ganoon lang mga kagala. So, lalagay nyo rin dito mga kagala yung lugar kung saan kayo nakatira dito sa Bulan at kung saan nyo ipapadala doon sa Pilipinas. Address sa Pilipinas at number na magre-receive doon sa Pilipinas. Ganoon lang mga kagala. So, meron din siya ditong matatrack mo rin siya kung sa code na ito. I-scan mo lang yung code at matatrack mo na kung saan na yung iyong padala. So usually mga kagala is tumatagal lang siya ng 3 weeks pag sa Metro Manila. So especially kung sa province like may Palawan, Mindanao or sa Visayas niyo papadala, siguro madadagdagan siya ng mga 1 linggo pa. So mas mabilis siya mga kagala kumpara sa ibang mga courier. So yun lang. So mayroon pa isa kung ano mala mga kagala. Para sa mga padala, hindi pala dito pwede yung mga electronic device, mga cellphone or may mga battery. So hindi siya po pwede. Ang pwede lang pala dito mga kagala yung mga goods scan or mga damit. Pag electronic device is ibabalik yan sa inyo. Katulad ng mga friend namin na nagpadala ng may cellphone. So binalik siya rin sa Pulan at pinakuha yung cellphone at binalik ulit sa Pilipinas. So matatrack mo yan mga kagala kung ilang weeks na kung saan na yung ano yun, dahil sa barcode. Katulad din yan ng ibang mga courier na pinapadala natin, matatrack natin. So, napili namin yung box sa Pulan kasi marami naman rin Pilipino gumagamit ito na padalahan. Hindi nga lang ganun malaki yung box na mapapadala yung mga gala, pero sure na makakarating at mas mabilis siyang makakarating. Hindi katulad ng mga ibang courier kasi marami yan yun, so mga 3 months tumatagal. So, hindi katulad ng box na is 3 weeks lang is makakarating na ang inyong pinadala or balikbayan box sa Pilipinas. So, kung nagustuhan nyo yung topic natin for today mga kagala is inaanyayahan ko kayong mag-subscribe at i-like at i-share sa inyong mga kaibigan na nahihirapan magpadala ng mga balikbayan box sa Pilipinas ng mga nandito sa Pulan. Paki-like na rin and subscribe. Hanggang sa muli, ito ang inyong lingkod, si Kagala in Poland. Ang nagsasabi ng if you want to be a successful, living simple life is okay. So, bago nga pala ito tapusin mga kagala ang ating vlog for today is gusto kong magpasalamat sa mga bagong subscriber at sa mga subscriber pa natin na hindi pa rin bumibitaw hanggang sa ngayon at patuloy pa rin na sumusuporta sa aking channel. So, kunting like and subscribe lang mga kagala is malaking tulong na yun para sa patuloy na pag-improve ng ating channel. At hindi nga pala tayo nakapag-upload ng mga sunod-sunod na araw o na